Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Holin. Ikalawang tagpo. Pakinggan natin. Magkahalong kilabot at tuwa ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Habang nasa harapan ko, ang isang Holin. Nag-aalangan kung kukuhanin ko ba o hindi. Nang ilang sandali pa, ay narinig ko na tinatawag na kami ni nanay. Sa pagkalito, ay dinampot ko pa rin ang Holin na nasa aking harapan. Hindi ko alam kung para sa inyo, pero para sa akin, ay meron na akong isa pang Holin na napulot. Matapos kumain at maghugas ng mga pinagkainan, kinahapunan ng araw din na yun, ay lumabas ako ng bahay. Sabado nun, kaya't halos lahat ng mga bata ay nasa lansangan. Pagkalabas ko pa lamang sa aming bakuran, ay may tumawag agad sa akin. Iboy! Iboy! Sali ka! Sali ka dito! Pagkatingin ko ay sila mata. Tinatawag ako. Sinasali ako na maglaro ng Holin. Kung kaya't agad akong pumunta. Ang daming bata na nanunood. Agad naman akong sumali. At marami ring sumali. At dalawa sa mga kasali doon ay mga hustler. Sila yung mga asintado sa Holin sa lugar namin. Sina si Egay at si Dondon. Mukhang magaling ang aking makakalaban ngayon. Sige, sali mo yan si Iboy. Pupuguin ko lang yan. Sambit pa nung isang hustler na ang ibig sabihin nun ay tatalunin lamang daw ako nang ganun kadali. At kagaya ng inaasahan, ay pinugo lamang kami ng mga hustler. Ubus agad Holin ko. At ang Holin na yun ay kabibili ko pa lamang. Bagamat mas matanda sa akin ang mga hustler na yun, ay nagmistulang batang paslit naman ako habang kalaro sila, sapagkat ganun sila kagagaling. At parang naging walang silbi ang aking pagsasanay kanina. Sunod-sunod na talo ang nangyari. Nilimas lang ng mga hustler ang mga Holin ko. Ang huhusay nila. At paubos na nga ang dala kong Holin. 2 laban na lamang. At mukhang uuwi na ako sa amin, sapagkat ubos na ang Holin ko. Nang maya-maya pa, ay dumating naman ang kapatid kong si Arnel. Kuya! Kuya! Ubos na ba Holin mo? Kanina ka pa pinupugo ng mga hustler dyan Sambit nito na may halong pangaasar pa. Tiningnan ko lamang ng masama si Arnel at hindi na ako umimik pa. Nang maya-maya pa, ay agad na dumukot sa kanyang bulsa si Arnel at naglabas ng isang plastic na Holin. Nanlaki ang mata ko. Ang dami mong Holin Sambit ko agad. Pengi nga ako, ilalaban ko lang. Dagdag ko pa.
Lagi ka naman talo kuya eh. Pero dahil kuya kita, ibibigyan kita. At ibinigay ni Arnel ang isang dakot ng holin sa akin. Yun! Buti naman Arnel at nagkasilbi ka rin sa akin. May silbi ka rin pala. Sambit ko. Alam mo Arnel, ikaw talaga ang paborito kong kapatid eh. Dagdag ko pa, habang tumatawa-tawa at binibilang-bilang ang holi na ibinigay sa akin. Ang totoo niyan kuya, yung holi na yan, dala-dala yan ni tatay. Binigay yan sa atin. Hati daw tayo. Nakalimutan ko lang ibigay sa'yo kanina. Tugon pa ni Arnel. Alam mo Arnel, binabawi ko na ang sinabi ko sa'yo kanina. Hindi kita paborito. Sambit ko. Pero ang totoo niyan, sa loob-loob ko, ay tuwan-tuwa ako sapagkat galing ang mga holin kay tatay. At dahil bigay yun ni tatay, ay dapat lalo kong galingan at huwag ipatalo. Sapagkat para sa akin, ay malaking bagay yun. Bigay yun ni tatay. Alam mo kuya, huwag ka nang lumaban. Papatalo mo lang yung bigay ni tatay. Sambit sa akin ni Arnel. Ako naman, ay nagdadalawang isip, pero gusto ko talaga sumali. Sumali ka na, Iboy! Halika na! Magsisimula na! Magpepersa na! Sigaw nila mata sa akin. Tama, sumali ka na, Iboy! Para limasin ko ulit ang holin mo at mapunta sa akin. Sigaw nila Egay. Yung mga hustler sa lugar namin. Sa isip-isip ko, mukhang matatalo na naman ako. Mga hustler kalaban ko. Pero gusto ko talaga sumali. Kaya nga lamang, bigay ito ni tatay. Sayang naman at kung matatalo lamang. Nang bigla kong maalala, ang holin na nakita ko sa likod ng aming bahay. Yung gumugulong ng dahan-dahan patungo sa akin. At naalala ko, ang may nagsalita sa akin, nagawin ko raw pamato iyon. Kung kaya't iyon nga ang ginawa ko. O sige, huling taya ako na to, sambit ko. At nagpersa na. At pagkahagis ko ng bago kong pamato, ay parang may sabato balani ito na pagkalapag pa lamang sa lupa, ay agad dumikit sa linya ng persan. At ako ang naging pers. Sa unang pagkakataon sa larong ito, ay naging una ako. Ako ang first. Nang ibig sabihin, ay ako ang mauunang tumira. Pagkahagis ko pa lamang sa bago kong pato, ay natamaan nito ang mga taya sa gitna. At halos kalahati ng mga holin ay lumabas. Ibig sabihin, ay lahat ng lumabas ay akin na yun. Sapagkat napalabas ko sa guhit na bilog. At pagkatapos nun, ay inisa-isa ko ang mga taya. Hanggang napalabas ko ang lahat. Hindi ko maitago ang aking tuwa. Ganito pala ang pakiramdam pag nananalo. At kahit isang beses pa lamang itong nangyari sa akin, eh halos mahubo na ang aking show sa kakatalon. Tuwang-tuwa ako. Naku, tsambo lang yan. Nakatsamba ka lang, Iboy. Swerte mo lang. Sambit ng ibang batang nanonood. Sunod na laro ay nagpersa na muli.
At hindi na ako ang first. Panglima ako sa titira. At sa mga titira, ay nauna yung dalawang hustler na kalaban namin. Una si Egay. Pagkatira niya, ay wala siyang napalabas na hulin sa mga taya sa gitna. Ganun din ang sumunod kay Egay. Wala din. Ang pangatlo namang titira ay si Dondon, na isa ring hustler. Pagkatira niya, ay may napalabas siya. 2 hulin. Naku, lilimasin na ni Dondon yan. Hustler yan. Sambit pa ng mga batang nanunood. Yan din ang sambit nila mata. Hustler yan. Uubusin niya na yan. Nang sunod na tira ni Dondon, ay biglang nadulas ang hulin sa kanyang kamay at sumablay ang kanyang tira. Kung kaya't ako na ang susunod. At dahil sila ang nauna sa akin, ay maaari ko nang patuin o patamaan ang mga pamato nila. At pag natamaan ko ang kanilang pamato, ay tanggal na sila, talo na sila, at mapupunta sa akin ang kanilang taya. Kung kaya't yun ang ginawa ko. Sinubukan kong asintahin ang mga pamato ng aking mga kalaban. Kaya nga lamang, ay medyo malalayo. At ang pinaka natatanaw ko lang, pinakamalapit para sa akin, ay ang pamato ng hustler na si Dondon. Ito lang ang pinakamalapit. Yun nga lamang, para sa akin ay may kalayuan pa rin ito. Sapagkat mga 5 dipa ang agwat na ito mula sa Persan, kung saan ako'y nakatayo. Pero yun na lamang ang ginawa ko. Sinubukan kong asintahin ang pamato na yun ni Dondon. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako asintado. Pero sinubukan ko pa rin. Pinalubo ko ang tira gamit ang bago kong pamato. At saka ko pinakawalan ang aking tira. Nang biglang napasigaw ang mga kalaro ko sa pulang pamato ni Dondon. Hindi ako makapaniwala at natamaan ko ang pamato ni Dondon. Pagkatingin ko sa mga katabi ko, ay dilat na dilat ang mata ni Mata. Halos lumawa ito sa gulat. Iboy, tinamaan mo. Tinamaan mo pato ni Dondon sa pool. Hindi ako makapaniwala, pero tuwang-tuwa ako. Nung biglang nagsalita naman si Egay, yung isang hustler sa amin. Gambo lang yan, boy. Pinibuenas ka lang. Ako naman, ay hindi ko na pinansin yun. Ngunit halos magtatalon ako sa tuwa. At halos mahubu-hubo na ang pula kong shorts, kakatalon. Matapos kong patamaan ng pamato ni Dondon, ay inisa-isa kong asintahin ang mga pamato ng aking mga kalaban. Kahit layo-layo ang mga ito, ay inisa-isa ko to. At sa kanilimas ko ang taya nang walang sablay. Panalo muli ako sa sunod na laban. Mukhang nilimas tayo ni Iboy ah. Inubos yung taya. Sigaw nila Glenn at nila Mata na mga kalaro ko din. Sa pangalawang pagkakataon at magkasunod na laro, ay panalo ako. At hindi lamang yun, natamaan ko ang pamato ni Dondon. Nilimas ko pa ang mga taya. Halos magliwanag ang paningin ko habang hinahamig ko ang taya sa gitna. Wala akong pagsisidlan ng aking tuwa. At dahil sa magkasunod na panalo, ay puno na ang aking kanang kamay sa kakahawak sa aking mga napanalo ng hulin.
kung kaya't ang iba ay nilagay ko na sa aking magkabilang bulsa. Kung kanina ay halos wala na ako ipang taya, ngayon naman ay halos umaapaw na sa aking palad sa dami ng holin. At halos lumabas na rin ang aking puwet sapagkat nahuhubo na ang aking short sapagkat punong-puno na ang magkabila akong bulsa. Punong-puno ng holin. Kuya! Ako nakahawak ng iba mong holin. Sambit sa akin ni Arnel. Nahuhubuan ka na kasi, kuya eh. Ayan oh, lumalabas na yung alkansya mo sa puwet. Sambit pa ng pasaway kong kapatid. Pero tama din naman. At hindi ako makakilos ng maayos sapagkat bumabagsak na talaga ang short ko sa dami ng mga holin sa aking magkabilang bulsa. At habang pinapatago ko kay Arnel ang mga holin, ay nagsalita naman si Arnel. Kuya, bigla kang gumaling ah. Bigla kang naging asintado ah. Ang layo ng pamato ni Dondon. Natamaan mo. Tsamba ba yun o ano? Siguro. Dahil yan sa mga huli na ibinigay ni tatay. Tingin ko yan yun. Dahil yan ang nagbigay sa'yo ng swerte. Hindi ba? Hindi ba kuya? Sinwerte ka sa huli ni tatay. Sambit pa ni Arnel. Ama, mukhang sinwerte ako sa ibinigay ni tatay. Itatago ko ito. Pirsa na. Nang maya-maya pa, ay tinawag na muli ako nila Mata. Iboy! Iboy! Pirsa na! Halika na! Dahil doon ay agad-agad akong napatakbo at bumalik na sa paglalaro. At nagpirsa na nga kami. Kaya nga lamang sa pagkakataong ito, mukhang masama ang aking pagkakahagis sapagkat napalayo ang pamato ko. Parang ako ata ang isa sa huling titira. At ang una namang titira ay yung hustler na si Egay. At kasunod niyang titira ang isa pang hustler na si Dondon. Unang tira ni Egay ay nasargo agad ang mga holin sa gitna at napalabas niya ang dalawa. Nako, mukhang ubos na yan. Uubusin niya ni Egay. Sigaw ng mga batang nanunood. At nang tutira na muli si Egay, ay biglang napalakas ang tira nito at hindi niya natamaan ang mga taya. Sunod na titira ay si Dondon. At ganun din dahil asintado ang mga ito, ay natamaan nito ang pamato ni Egay. Nako, mukhang ubos na yan kay Dondon. Sambit naman ng ibang bata dun. Ubos na yan, uubusin niya na yan. Dagdag pa ng iba. At nang titira na muli si Dondon, ay biglang nadulas naman yung holin mula sa kanyang kamay. Kung kaya't sumablay ang kanyang tira. Dahil doon ay natuwa kami sapagkat may pagkakataon pa kaming makatira. At matapos nun, ang mga sumunod na titira ay hindi makatama sa mga taya. Wala din makatama ng ibang pamato. Hanggang sa dumating na ang aking pagkakataon na ako na ang titira. At noong mga sandaling yun, ay lalo pang dumami ang mga batang nanunood habang naglalaban kami. At umingay pang lalo. Ang lalayo ng kanilang mga pamato. Kalat-kalat ang iba. At bahagya pang nakatago ang iba. Kaya mahirap patamaan. Kung kaya't naisip ko na, patamaan ang pamato ni Mata sapagkat yun lang ang bahagya akong natatanaw. Kaya nga lamang, ay mga 7 dipa pa ang layo nito mula sa aking kinatatayuan.
Pero buo na ang aking loob. Naasintahin ko ang kanyang pamato. Kagaya kanina, inasinta ko ito. At pinalobo ko ang aking tira. Para man lamang umabot kahit paano sa pamato ni Mata. Ang aking pamato. Pagkalagpag sa lupa ng aking pamato, ay tumama lamang sa lupa ang pamato ko. Naku, sablay. Ang layo ng patama ko. Naku, sablay. Layo ng tama. Sigaw ng mga nanonood. Naubos na yata ang swerte ko. Bulong ko sa akin sarili. Bagamat lumapag lamang sa lupa, ang pamato ko ay gumulong pa ito. Gumulong ito patungo sa huli ni Mata. At sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon, gumulong ang aking pamato hanggang matamaan ang pamato ni Mata. Napatalon ako sa kinatatayuan ko at napasuntok pa sa hangin. At ganun din si Arnel. Napatalon din na parang siya ang naglalaro. Pagkatalon ko naman ay nagsipaglaglagan ang iba pang mga holin na natira sa aking bulsa. Naagad ko din namang pinulot. Habang nahuhubo pa ang pula kong shorts kakamadali. Tsamba! Kung nakatsamba ka na naman, Iboy ah! Sigaw pa nila Mata. Kung inaalat ka nga naman oh, natsambahan ka pa. Dagdag pa ni Mata. At kung ano-ano pa sinasabi nila, ako naman ay hindi ko malaman kung uunahin ko ba ang nahuhubo kong short o yung mga nalalaglag na mga holin. O ituloy ko na lamang ang paglima sa tayang holin sa gitna. Kuya, ako na kukuha ng mga holin. Hawakan mo na yung short mo, nahuhubuan ka na eh. Sabay tawad ni Arnel. At dahil dun, muli kong itinuon ang aking atensyon sa laro. Sinipat ko ang mga pamatong huli ng aking mga kalaban. At inisa-isa kong patamaan ng mga ito. Maliban lamang sa pamato ni Egay, sapagkat may kalayuan pa ito. Mukhang 5 dipa pa ang layo at medyo nakatago pa. Nang biglang nagsalita si Egay, patamaan mo nga pamato ko para malaman natin kung asintado ka talaga o nakatsamba ka lang. Sambit ni Egay. Tingin ko sinuwerte ka lang eh. Kaya nahamig mo yung mga taya. Tsamba ka lang eh. Sambit pa nito. Patamaan mo kung talagang asintado ka. Dagdag pa ni Egay. Dahil dun ay parang medyo nainis ako. Hindi ko sana papatulan ang pamato niya. Ngunit parang nabuyo ako. Dahil dun, imbis na punteriyahin na lamang ang mga taya na higit na mas malapit, ay inasinta ko ang kanyang pamato. Tirahin mo nga! Tirahin mo na! Sambit pa ni Egay. At inasinta ko ang kanyang pamato. At tinira ko ng palobo ang aking pamato. At ilang segundo lamang ang lumipas. Sa pulang pamato ni Egay, napatalsik pa ito sa malayo. Hustler! Hustler ka na, Iboy ah! Biglang sigaw ng ibang bata na nanonood sa amin. Hustler ka na nga, Iboy. Kaya nga kuya, hustler ka na. Dagdag pa ni Arnel. At nang natama ng pamato ni Egay, biglang natameme ito. Lalo pa, nang makitang tumulpit ng malayo ang kanyang pamato.
at sinunod ko ng patamaan ang iba pang mga pamato ng aking mga kalaban. At walang kaaling-aling. Nasa pool ko ang lahat ng ito. Muli ay panalo ako. Nilimas ko ang mga Jolin. Matapos yun ay hindi na nagsalita pa si Egay. Mukhang napahiya. Mukhang natameme. Nung patamaan ko talaga ang pamato niya. At sa ikatlong pagkakataon at ikatlong sunod-sunod na panalo, nadagdagan pang muli ang marami ko ng hulin. Halos wala na akong pagsisidlan pa ng aking tuwa. Hindi ko namamalayan na parang na akong baliw. Nakangiti lamang ako nang hindi ko namamalayan. At kasunod nun, ay umayaw na sina Mata. At maging sina Ona, ay umayaw na rin, nakalaro namin. Ayoko na, bus na huling ko eh. Ninimas tayo ni Iboy eh. Sambit ni Ona. Oo nga. Ninimas ni Iboy yung taya ko. Biglang naging hustler si Iboy eh. Ang ginawa niyan, dugtong pa ni Mata. Ako naman, ay tumatawa lamang. Pero tuwang-tuwa talaga ako sa aking mga naririnig. At kung kanina, ay wala namang tumatabi sa akin at walang kumakausap. Ngayon eh, biglang nagkaroon na ako ng mga alipore sa paligid. Iboy, mukhang nahihirapan ka na sa dami ng hulin mo ah. Tutulungan na kita. Sambit pa ni Mata sa akin. Wag na Mata, wag mo na tulungan si kuya. Ako na bahala, ako na tutulong sa kanya. Bigla na masambit ni Arnel. At ngayon, habang naglalaro, ay may tagahamig na ako. Mga tagahamig ng taya. At may tagakuha ng mga hulin ko, ng mga nalalaglag. Nang maya-maya pa, ay muling nagsalita si Egay matapos ang matagal na pananahimik. Iboy, huwag ka munang aayaw ha. Babawi pa kami sa'yo. Babawiin ko mga natalo ko sa'yo. Sambit pa ni Egay. Oo nga, Iboy. Babawi kami sa'yo. Sambit pa ng iba. Ako naman ay tumatawa-tawa lamang at tumatango-tango lamang. Nang bigla akong binulungan ni Arnel. Kuya, hapon na. Baka maabutan tayo ni tatay na nasa labas. Maunahan pa tayo sa pag-uwi. Yari tayo. Dahil dun, ay bigla akong kinabahan. Napaisip ako kung paano nga ako aayaw sa laban namin. Dahil kung hindi ako aayaw at maabutan kami ni tatay, baka latay na naman ang abutin namin kay tatay. Dapat, bago pa makauwi si tatay galing sa trabaho, ay nasa bahay na kami. Nakapaglinis na. Nakapagpalit na ng bagong damit. Iyan ang isa sa kanyang mga bilin. Yung hindi kami maaabutan ng dilim na nasa lansangan pa. Dahil dun, biglang may naisip ako. Arnel, halika nga. Tinawag ko ang kapatid ko. Bakit kuya? Itabi mo na itong mga hulin. Lagay mo dyan sa plastic. Lahat to. Tapos umalis ka na. At iwan mo na ako dito. Sambit ko. Paano ka kuya? Pag naunahan ka ni tatay. Malamang, paliguan ka na naman ng sinturon nun. Tugon ni Arnel. Sige na. Umuwi ka na. Huwag ka nang marami pang tanong. Tugon ko. Pero umuwi ka lang ng pasimple ah. Huwag ka magmadali. Sambit ko, para hindi na mahalata. Pero umuwi ka lang ng pasimple ah, para hindi ka mahalata ng mga kalaban ko. Sambit ko. At umalis na nga si Arnel, nang pasimple lamang. Nang maya-maya pa, ay hawak-hawak ko pa sa kanan kong kamay ang isang dakot na mga hulin. Ngunit ang karamihan ay na kay Arnel na.
At habang nagpepersa na, ay bigla ako sumigaw at pinaringgaw ko ang isang dakot na huli na hawak ko. Pinaagaw ko. Hinagis ko ito sa taas at biglang nagkagulo ang mga bata na nanunood at mga kapwa kong kalaro at naguunahan sa pagdampot ng mga huli na hinagis ko. At habang nagkakagulo, ay bigla na akong tumalilis ng takbo. Ubod ng bilis. Habang nag-aagawan sila ng mga hulin. Pinamigay ko pa ito. Maliban lamang sa pamato ko. At napansin na lamang nila na nakaalis na ako. Tuloy-tuloy akong tumatakbo. Humahangos akong tumatakbo. Nagmamadaling makauwi. At sana wag maabutan ni tatay sa labas. Pagka-uwi ko, ay nasa labas pa ng bahay namin si Arnel. Na ang ibig sabihin, ay hindi pa dumarating si tatay. Tagumpay ang aking naisip. Tagumpay ang aking naging plano. Nakauwi ako at naunahan ko si tatay. At higit pa riyan, umuwi akong panalo. Panalo sa hulin. Ang dami kong huli nung araw na yun. At nang ilabas na ni Arnel, ang dami naming panalo. At sa dami ng napanalunan kong hulin, ang nilagyan namin ay ang lalagyanan ng rabing alcohol na walang laman. Inalis ko lamang ang takip nun at doon ko nilagay ang mga hulin na napanalunan ko. At nakaapuno ako ng 5 plastic na bote ng alcohol at punong-puno ng hulin yun. At noong mga sandaling yun, dahil wala pa si tatay, ay nagtungo muna ako sa likod ng bahay namin upang maglaro pa ng hulin. Parang nais ko pang maglaro. Parang hindi pa ako nahimasmasan sa labis kong tuwa. At habang naglalaro ng hulin, ay may narinig naman akong tumawag ng pangalan ko. Akala ko yung mga kalaro ko at sinundan ako. Iboy! Iboy! Ngunit pagkatingin ko, wala namang tao. Walang ibang tao. Nang marinig kong muli ang tumatawag sa akin, maliliit lamang ang boses nito. Pero hindi ko alam kung sino yun. Iboy! Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ka matatalo sa laro. Basta araw-araw lagi ka lang pupunta dito sa likod. Dito ka maglalaro muna. At hindi ka matatalo. At lagi mong gagamitin yung pamatong nakuha mo. Sambit ang naririnig kong maliliit na boses. Dahil doon ay muli ako lumingon. Wala akong makita kahit sino. Sino yun? Sino yung nagsalitang yun? Ngunit sa gilid ng aking paningin, ay may nahagip ako. Isang maliit na nilalang na parang isang tao. Ngunit kasing taas lamang ng aking bukong-buko. Pero hugis tao ang mga ito. May ulo, may buhok na puti, at parang nakakulay puti na kasuotan. At biglang nagsipagtakbuhan. Bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yun. At napatakbo ako kung nasaan si Arnel nakatayo. Ng mga sandaling yun ay nasa harapan ng aming bahay. Pagkadating ko sa harap ng aming pintuan, ay doon ko biglang naisip na parang yung nakita ko na yun ay parang yun din yung nakita ko nung nakaraan. Yung nakita ko na nasa likod ng puting kumot na nakasampay. At nang maalala ko yun, ay biglang nangalisag ang aking mga balahibo. Habang nag-iisip ay hindi ko na malayan na tinatanong na pala ako ni Arnel. Kuya, ang swerte mo kanina.
Isa ka ng hustler Sambit pa ni Arnel. Dahil yun talaga sa huli na binigay ni tatay. Doon kasi nuwerte. Ako nga pag naglaro, yun ang gagamitin ko, yung bigay ni tatay. Sambit pa ni Arnel. At maya-maya lamang, ay napansin namin na parating na nga si tatay. Sinalubong namin si tatay pagkapasok pa lamang ng aming bakuran. At pagkatapos magmano, ay hindi na mapigilan ni Arnel na magkwento. Tay! Panalo si kuya kanina. Nilamas niya ang mga huli ng kalaban. Tay, swerte yung huli na ibinigay mo. Kwento pa ni Arnel. Ganun ba? Maganda yan, Arnel, anak. Nakangiting sambit ni tatay. O sige, masok na tayo. Magdidilim na. Utos pa ni tatay. At maging sa pagkainan, habang naghahaponan, ay walang tigil si Arnel sa kakakwento sa pagkapanalo ko kanina. Iboy, baka pinambili mo lang ng huli yung pera ng tatay Biglang sambit ng ate ko, si Ate Gemma, yung panganay namin. Ate Gemma, bakit bibili si kuya? Nakita mo ba na? 6 na bote ng alcohol ang dami ng huli ni kuya. Pagbibida pa ni Arnel. Ako naman, ay tuwang-tuwa sa sinabi na yun ni Arnel. Tingnan mo doon natin yung mga hulin. Hindi pa kasama doon yung ibinigay ni tatay. Dagdag pa ni Arnel. Baka gusto mo nang balatuhan kita, Ate Gemma. Sabihin mo lang, babalatuhan kita. Bibigay ko sa iyo yung 1 bote. Kaya lang, baka ipatalo mo Kaya wag na. Sambit ko. At sabay tawanan kami ni Arnel. Habang nasa harap ng hapagkainan, tiningnan lamang ako ng matalim ni Ate Gemma. At kung wala kami sa hapagkainan, malamang sa bunot ng inabot ko sa kanya. Sa isip-isip ko, sabay ngisi. Kinabukasan, ay linggo na, ay maaga akong nagising. Nagpakain ako ng mga manok at nag-igib ng tubig. Pagkatapos ko magawa ang mga ay pihado maglalaro muli ako ng hulin. Ngunit habang nakapila sa posohan, noong mga panahon na yun, ay wala pa sa lugar namin ang nawasa o may nilad. At ang pangunahing kuhaan namin ng tubig ay ang poso at kung minsan ay sa mga balon. Kung kaya't maaga pa lamang, ay pila na ang mga nagigib. At habang nakapila, ay nakapila din ang mga kalaro ko. Nag-iigib din. Iboy, huwag napuno ko na yung drum namin. Laro tayong hulin Babawi ako sa tinalo mo sa akin kahapon. Sambit ni Glenn. Kaya nga, Iboy, bigla ka naging hustler Asintado ka kahapon Anong ginawa mo? Tanong pa nila Aping. Pagkatanong na yun ni Aping, ay bigla akong napaisip. At hindi ko malaman ang aking isasagot. Kaya sabi ko na lang, nag-iinsayo kasi ko sa likod bahay namin Bago lumaban, nag-iinsayo ko. Kaya kayo rin, mag-insayo rin kayo. Sambit ko na lamang. O sige pupunuin ko muna yung mga container namin doon. Nutusan kasi ko ni nanay Pero mamaya laban tayo Tugon ko na lamang. Matapos kong mapuno ang 10 container namin, ay nagtungo muna ako sa likod ng aming bahay at naglaro ng hulin. Makalipas lamang halos kalahating oras, ay saka naman dumating ang kapatid kong si Arnel. Habang naglalaro ako, nakatungo ito, bagsak ang balikat, at halos sumayad na sa lupa. Ang uso nito na nakasimangot. Kuya, lumaban ako. Natalo ako. Pati yung bigay ni tatay natalo. Hindi ako swerte. Tugon niya ito sa akin. Sino bang tumalo sa'yo? Tanong ko na lamang. Sila Aping. Dinalo ako nila Aping. Pinugo ako.
Tugon pa ni Arnel. Ngihina mo kasi. Dapat, nag-iinsayo ka muna bago maglaro. Gayahin mo ako. Ito yung ginagawa ko. Nagpa-practice muna ako. Sambit ko. Sige. San ba sila? At akong lalaban. Babawiin ko yung natalo mo. Tugon ko. Andun sila kuya sa may akasya. Doon sila naglalaro. Tugon ni Arnel. Yung akasya na tinutukoy ni Arnel ay doon yun sa papuntang bukid. Isang bakanting lote lamang iyon. At madalas doon kami naglalaro. At doon din ang puntahan ng mga bata. Wala nang hugas-hugas pa. At wala nang palit-palit pa ng damit. Kinuha ko agad ang isang bote ng rabing alcohol na may laman ng mga huli. At nagtungo na ako sa may akasya. Bandang 9:00 pa lamang ng umaga na yun. Napakaraming bata. At naroon naglalaro. Ngunit mas madami ang nanunood ng naglalaban na hulin. Pagkadating ko pa lamang, ay napansin agad ako nila Aping. Andito na si Iboy oh. Babawi na tayo. Tugon ni Aping. Iboy, sali ka na. Para makabawi kami sa iyo kahapon. Sambit pa ng mga to. Kaya nga, baka nakachamba ka lang kahapon eh. Dagdag pa ng iba. At hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Naglapag agad ako ng aking mga itataya. Sumali agad ako. At ginamit ko ang pamato na ginamit ko kahapon. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out sina Boss Augusto Bilyan. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. And happy birthday din po kay John Paul Harm. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout sa iyo. Happy birthday ulit. And shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po. Maraming salamat po.